What's up mga ka-Money Magnet? Alamin natin ngayon ang mga maswerteng kulay sa taong 2025. Ang una sa listahan ay ang kulay brown o mocha mousse. Alam mo bang napakaswerte nito sa 2025 dahil nagre-representa ito ng isang harmony, peace of mind at syempre magandang buhay. Kapag meron kang mga kasuotan, gamit man yan o anumang material na bagay sa loob ng tahanan, mas mainam na merong refleksyon ng kulay brown upang magbigay ito sa iyo ng swerte sa taong 2025. Ang Year of the Snake or Wood Snake ay sumisimbolo rin sa kulay ng brown. Kaya naman, ito ay nagre-representa ng perang papasok sa iyong tahanan. Mas mainam na merong kulay sa loob ng bahay, sa kwarto man yan, sa sala o maging sa iyong kasuotan para ang swerte ay mapasa iyong buhay. Hindi mawawala sa listahan ang kulay berde. Samantalang ito ay nagbibigay din ng success, prosperity, and abundance sa loob ng tahanan. Mas mainam na malagay ng mga halaman dahil ito ay nagre-representa ng kulay berde, kung saan kapag meron ito sa loob ng tahanan, ang success sa iyong buhay ay mas magiging maganda. Lalo pa nga't ang kulay berde na yan ay nakalagay sa north area. Dahil ang north area ay nagre-representa ng karir ng mga taong nakatira sa iyong tahanan, kung saan ang karir nila ay bubulusok at magiging maganda. Kaya naman, maglagay ka ng touch of green sa loob ng iyong tahanan, mapakwarto, kusina o maging sa front door ng iyong bahay, kung saan ang balansing mga halaman ay nilalagay mo sa magkabilang pintuan. Hindi naman mawawala sa listahan ang kulay yellow. Mainam na meron kang yellow o touch of yellow sa loob ng tahanan. Ang kulay yellow kasi ay madalas na inilalagay sa feng shui bilang magandang kulay sa negosyo. Kaya kung nagnenegosyo ka, mainam na kulay dilaw ang ilagay mong mattress sa loob ng pisina mo. O kaya naman magsuot ka ng mga merong touch of yellow para ang swerte ay mapasayo. Mas mabilisan mo kasing maa-attract ang daloy ng kaperahan, lalo na sa negosyo mo. Mas maa-attract mo rin ang dami ng customer na papasok sa negosyo mo. Kaya naman ang negosyong meron ka o itatayo mo pa lang ay magbibigay ng magandang resulta sa buhay mo. At syempre, hindi kayo maniniwala dito, pero alam mo bang swerte rin ang kulay black sa taong 2025? Kasi naman ito ay naayon din sa wood snake. Kaya naman kung merong black, huwag mo lang dadamihan. Merong touch of black din sa pagsalubong ng bagong taon. Mapaggamit, gamit o kasuotan, sapatos o alinman yan upang ang pagbulusok ng swerte sa iyong negosyo, tahanan o maging sa iyong pag-ibig ay magiging maganda. Hindi mo na dadanasin ang maghihirap o kaya naman ay magsulo sa buhay. Ito na ang pagkakataon para matagpuan mo na si Mr. Right. Lalo na kung madalas mong gamitin ang mga kasuotan o gamit na may touch of black. Kaya naman napakaswerte sa taong 2025 ang kulay itim. Huwag lang susobrahan dahil anumang sobra ay hindi na maganda. Limitahan mo lamang dahil swerte din yan. Aba, hindi rin naman magpapahuli ang kulay violet. Alam mo bang ang violet ay pumapangalawa sa moose brown na maswerte sa taong 2025? Kapag nagsuot ka ng mga gamit na may kulay violet, nararamdaman mo na magiging magaang ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Magiging magaang din ang
ang pasok ng kaperahan sa iyo. O kung nakakaramdam ka ng anxiety o depression sa buhay mo, ito ay malilimitahan dahil gamit mo ay may touch of violet kung saan kinokontrol nito ang mga emosyonal na aspeto na maaaring magpahamak sa iyo o maaaring magdala sa iyo sa anxiety o depression. Kahit anong kasipagan ng isang tao, kung ikaw naman ay nagpapabaya sa katawan mo, ay masasayang lang ang lahat ng ipon at napundar mo. Kaya naman swerte dapat ang kulay na isuot mo para mas ma-attract ang pasok ng pera sa buhay mo. Katulad na lang ng kulay red. Swerte rin yan sa ngayon taong 2025. Pero palagi ko ngang sinasabi, ang anumang sobra ay hindi na maganda. Huwag mong sosobrahan ang paglalagay ng kulay red sa iyong tahanan, maging sa iyong katawan o mga accessories. Ang sobrang daming red kasi ay maaaring magpainit ng ulo ng mga taong malapit sa buhay mo. At ang pag-iinit ng ulo na yan ay maaaring makapagsagabal sa daloy at pasok ng magandang enerhiya sa buhay mo. Kaya mainam na kung meron mang red sa iyong tahanan o maging kasuotan ay minimal lamang. Siyempre hindi rin magpapahuli ang kulay gray. Alam mo bang maraming mga feng shui expert o mayayaman na naniniwala na ang swerte ng kulay berde ay kumakatawan sa swerte sa iyong buhay pagdating sa aspeto ng pananalapi o finansyal, at swerte din yan sa larangan ng pagpasok ng positibong enerhiya. Bibigyan ka niya ng proteksyon upang ang mga negatibong enerhiya ay hindi makapasok sa iyong tahanan at hindi makagawa ng kahit ano paman. Kulang lamang sa disiplina o pakikipag-usap ang batang yan. Kapag naayos na ang lahat at nakipag-usap ka ng mabuti sa kanila, ay magiging maganda ang takbo ng iyong pamumuhay at magiging maganda rin ang pasok ng blessing sa iyong buhay. Siyempre, hindi rin mawawala ang kulay orange, kaya naman sa pagsalubong ng bagong taon 2025 ay mas mainam na maghagis ka ng orange o kiat-kiat sa loob ng tahanan. Ito kasi ay sumisimbolo sa success, abundance, and prosperity sa tahanan mo. Kaya kung madalas mong sinusuot ang mga maswerteng kulay na to, ang pasok din ng swerte sa iyo ay magiging maganda. At ang pasok ng bagong taon ay talaga namang siksik, liglig, at nag-uumapaw na swerte. Kaya kung gusto nyong swertihin sa buhay, sa pagninegosyo, sa larangan ng aspeto ng pananalapi, ay mas mainam na meron kang swerteng kulay sa taon na to para ang swerte ang dumadaloy sa buhay mo. At ang swerte na yan ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. At syempre, ano pa nga ba gawin yan sa taong 2025?